Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Mga bata, magandang umaga sa inyong lahat. Kamusta kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayong umaga ay may bago kaming kwentong ibabahagi sa inyong lahat. Isang kakaibang kwento na kapupulutan ng aral. Mga bata, handa na ba kayong makinig? Bago namin simulan ang pagbabahagi, gusto naming ipakilala ang aming mga sarili. Ako ay si Ginoong Clefin A. Nadal ng Bahay City Special Science Elementary School. At ako naman, si Ginang Myra Christy Crucio ng Bahay City National High School. Kami ay nagmula sa Region 7, Lungsod ng Bais, Dibisyon ng Bais. Alam kong handa na sila, Binibining Crucio. Oo nga, alam kong handa na silang makinig. Kaya simulan na natin ang pagbabahagi ng kwento na isinulat ni Janet P. Pacoribo ng Bahay City Special Science Elementary School. At ito ay iginuhit ni Ginang Emilio P. Violeta ng Bahay City Special Science Elementary School. Ang galing naman! Saro. Ano kaya ibig sabihin ng salitang saro? Iyan ay malalaman natin mamaya, Ginoong Nadal. Mga bata, handa na ba kayong makinig? Alam kong handa na sila. Handa na ba kayo? Sa Sitio Abaca, Barangay Sabahan, Lungsod ng Bais, ay may nakatirang isang mag-anak. Binubuo ito ni Tatay Ador, Nanay Pina, at ang kanilang kambal na anak na sina Talina at Ator. Isang umaga, sina Talina at Ator ay abala sa paglilinis ng kanilang bahay. Habang sila ay naglilinis, hindi sinadyang nasagi ni Talina ang mesa, kaya nahulog ang saro. Crack! Nabasag! Nakita ni Ator na mabilis na nilinis ni Talina ang mga basag na peraso ng saro at dali-daling itinapon ito sa basurahan. Nagpatuloy sila sa kanilang mga gawain na parang walang nangyari. Inihanda ng magkapatid ang mesa para sa kanilang tanghalian. Ano-ano kaya ang kanilang mga inihanda? Ator, ikaw ang maghuhugas ng mga plato ngayon. Utos ni Nanay Pina. Ngunit Inay, gusto rin itong hugasan ni Talina ngayon. Sagot ni Ator. Agad siyang bumulong kay Talina. Ang saraw. Dahil sa takot na isumbong, walang imik na hinugasan ni Talina ang mga plato. Pupunta ako sa bayan. Sino gustong sumama? Tanong ni Tatay. Sama po ako, Itay! Sigaw ni Ator. Hindi ka pwedeng sumama dahil kailangan kita rito sa bahay, Ator, sabi ng ina. Di ba gusto mong maiwan dito kay nanay upang tumulong sa kanya, Talina? Sabi ni Ator habang titig na titig kay Talina. Hindi na natiis ni Talina ang ginagawa ni Ator sa kanya, kaya nagtapat siya sa kanyang ina tungkol sa nabasag na saro. Naku, nabasag! Patawarin po ninyo ako, Inay! Nabasag ko ang saro sa mesa nang hindi sinasadya. Natakot ako na mapagalitan ninyo. Pagtatapat ni Talina sa ina. Niyakap ng mahigpit ni Nanay Pina si Talina. Alam ko, nakita ko ang buong pangyayari. Salamat sa iyong pagtatapat. Pinatawad na kita at sa susunod ay magsabi ka ng totoo, sambit ng ina. Ator, sana tinuruan mo si Talina na maging tapat payo ng kanyang ina. Patawad, Inay. Hindi na po ito mauulit.
Sambit niya to. Niyakap sila ng kanilang ina at ngumiti dahil alam niya na may magandang aral na natutuhan ang dalawa. Tama! At dito nagtatapos ang ating kwento. May napulot ba kayong mga aral? Ano kayang aral ng kwento? Tama! Ang aral ay dapat ay magsabi ng totoo at huwag matakot na sabihin ang katotohanan. Dapat ay matapat tayo dahil ang matapat na bata ay pinagpala ng Panginoon. Hanggang sa muling pagkukwento, magandang araw at magandang buhay! Paalam! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa amin ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.